Hello mga Inday, dito nga pala ako sa aming TV room at nagpalinis tayo ng ating paa. Flex ko po sa inyo si Mia. Si Mia na aking ka-work dati sa LP5. Hindi na po kami magka-work ngayon gawa ng ako nagpalipat na ng production. Siya naman, umuwi siya at kakabalik niya lang dito sa Taiwan. Kaya hindi na kami naging ka-work. Pero isa lang yung building na pinag-workan namin at saka yung dorm namin. So, i-flex ko po sa inyo si Maider, si Mia talagang all around to. Halos alam niya na yung trabaho ng sideline. Talagang grabe, mapapahanga ako sa iyo, Maider. Yung lahat ng pinagdaanan mo sa buhay mo kung paano ka mag-sideline. Bilang isang anak, bilang isang nanay. I'm so proud of you. English yan, Maider, ha? So, si Maider pala ay talagang the best to maghilot sa akin. Tatlo yung manghihilot ko dito sa Taiwan kasi every month nga ako nagpapahilot gawa ng nag-exercise tayo. Siya talaga yung pinaka the best na manghihilot sa akin. Yung isa naman Pinay. Yung dalawa Chekwa. So yan po, plain lang po ako na magpalinis sa aking paa. And then, yan na si Inday. Pagkatapos natin magpalinis ng ating paa, nagkukusot po ako at hindi po tayo nagwa-washing. Ang sinasalang ko lang po sa washing yung mga pambahay. Pagkatapos, ang iba po ay hina-hand wash ko na lang po talaga. Lalo na yung mga leggings ko at saka white t-shirt and din mga undies. Kasi everyday po ako nagwa-white t-shirt. Every mag-duty ako. And then black leggings. So yung mga leggings ko pala na-order ko lang yan sa Shein. So bilang nanay, broken family, since bata pa ako, broken na naman ngayon sa pamilya ng aking mga anak. So yung pagka-broken natin, share ko lang sa inyo, yung pagka-broken natin, kahit sabihin natin na ayaw natin ma-broken, pero kung hindi naman talaga natin kaya yung sitwasyon bilang lalo sa pamilya ko, sa pamilya namin ng aking mga anak, kumbaga pinaglaban ko talaga yung pamilya ko, yung pamilya namin ng mga anak ko, yung tatay ng mga anak ko at saka yung mga anak ko, yun po yung pamilya ko. Iba naman yung pamilya ko na pamilya ng aking magulang. Broken din po kami yun. Pero hindi mo masasabi na broken kasi andyan naman yung papa namin, pero hindi naman siya lagi nakakasama. Gawa ng madami nga siyang pamilya. 'Di ba? Ang galing ng buhay ko. Madami siyang pamilya pero lagi siyang umuwi sa amin. Pero hindi ko kasi naiintindihan yung sitwasyon na iyon gawa ng bata pa tayo. Pero nung nagkaisip na tayo, iyon naiintindihan ko na kung bakit ganoon yung sitwasyon namin. Pero yung sitwasyon namin ng aking pamilya, ng aking mga anak, tatay na aking mga anak, talagang pinaglaban ko po iyon bago ko po i-give up yung relasyon namin. Pero yun talaga, pag hindi na natin kaya, talagang gi-give up ka na. Pero okay lang yan kahit broken ka, isipin mo yung pagka-broken mo, yun yung magbibigay sa'yo ng panibagong bangon ng iyong buhay. Hindi ibig sabihin na broken ka na is mag-i-stick ka sa pagkalugmok mo. Pero kumbaga, doon ka mas titibay sa hamon ng ating buhay. So yun lang po, share ko lang po as nanay and OFW. Kaya yung oras napaka-importante, lalo na kung OFW ka. Ibigay mo yung oras mo, kung may bakante ka, ibigay mo sa iyong pamilya. Dahil hindi na mauulit ang kahapon at ang nakaraan. So, yun lang po yung i-share natin. So, ayan, nagkakatapos lang maglaban ni Inday and i-flex ko po sa inyo ang aking food. Yan po yung mga binili natin kanina doon sa Blue Mart. So, this is my favorite fiber bread and then nilagyan ko ng madaming peanut butter. Talagang matakaw ako sa peanut butter. And then, add ko po dyan yung resin. Talagang napapayam ka na lang sa kakainin ko ngayon. And then, pinartiran ko siya ng
Pinartiran ko siya ng 2 energy na cereal. Ang sarap talaga. Lami kaayo. Usog na naman si Inday. Kain po tayo. So, this is my food for tonight. 18 hours fasting. Yan po yung binili natin na egg tart kanina. Hindi ko po yan naubos ha. At baka sabihin nyo naubos ko yan. So, yun lang. Thank you for watching my video. And please follow me. And thank you and God bless. Bye-bye.